Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga. Sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya, ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. So, maraming salamat po, Reyna. Okay, mapagpalang oras po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino, sa bahay po ng ating kapatid, Reyna Nerlita Baltasar, sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Okay, so bago po kami magpatuloy, pasalamat at pagpupuri
sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At ganoon din po sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad ngayon sa Dapitan, Shrine City. So magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang President ng Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat po ng 12 tribo ni Jacob, at sa lahat po ng mga 12 apostoles, yan, na sa lahat ng mga board of directors sa buong Pilipinas, na kinabibilangan po ng aming regional director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at kasama ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, at sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to Purok, at sa lahat po ng mga prinsipe at prinsesa, at mapagpalang oras din sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, yan, na si Reyna Shirley Del Rosario at si Prinsesa Claribel Baltasar. Okay, so mapagpalang oras po sa inyo dyan. Okay, so sa gabing ito, naririto na naman po kami upang ipahayag na naman sa inyo yung mga plano ng Diyos sa daigdig. Yan. Sapagkat ito yung aming laging paulit-ulit na ihayag sa inyo, mga kapatid, upang sa ganon ay lubos nating maunawan or maintindihan yung mga nakatagong lihim na ito ay sinalita ng Diyos sa banal na kasulatan ng mga talinhaga. Yan. Talinhagang salita na walang ibang nakapagbukas liban lang ang aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder ng The Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Riambonanza. At sa mga plano ng Diyos sa daigdig, yan. So, ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian, mga kapatid. Balit, ang kaharian ng Diyos ay nagsimula pa ito kay David, Saul, David, and Solomon. Yan. Doon sa Israel, sila yung naghari, at tapos naghari si Haring Solomon sa negative 997 BC. Yan. Kaya ang tanong, nagtuloy pa ba yung plano ng Diyos? Nagtuloy yung plano ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay gumamit ng 4 na kaharian sa daigdig. Ang una, yung bansang Babylonia. Pangalawa, yung Greece, Medo-Persia. Pangatlo, yung Greece. At pang-apat, yung bansang Roma. Yan. Yan ang 4 na ginamit ng Diyos na kaharian sa buong daigdig, mga kapatid. Kaya ang tanong, meron pa bang kaharian sa daigdig? So, wala na. Meron. Merong kaharian, pero hindi sa pangkalahatan sa daigdig. Hindi sa lahat. Doon lang sa Saudi. Yan. Doon lang ang Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Doon lang yung hindi man pang buong daigdig, mga kapatid. Kaya kung ating babalikan
ng ating Panginoong Hesukristo na siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian doon sa bansang Israel. Yan. Na ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung pinahiran or sinugo. Yan. Pinahiran ng langis, sinugo ng Diyos upang ibalita yung mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang tanong, tinanggap po ba or naranasan po ba ang ating Panginoong Hesukristo na maging Diyos, maging hari? So, hindi. Bagkus siya ay hinuli at ipinako sa krus. Mga kapatid. Kaya yung kaharian na kanyang itatayo sana doon sa bansang Israel ay inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid. So, yung kaharian dito sa Israel ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansa. Bansa ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Ayon po sa banal na kasulatan sa Matthew 21, 42-43 na yung bato na itinakwil sa nangagtayo ng gusali. So wala pong iba yun. Yan ay si Kristo na hindi tinanggap doon sa bansang Israel. Mga kapatid, kaya yung kaharian na kanyang itatayo, hindi man ito tinanggap doon, kaya yung kaharian na kanyang itatayo sana doon ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid. Kaya ang Diyos ay nag-utos sa lahat ng mga tao na kanyang sinabi sa banal na kasulatan ayon sa Matthew 6:33. So, basa nga rin. Matthew 6:33. So, ganito po ang sinabi. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. Yun po yung inutos ng Diyos sa lahat ng mga tao na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang daragdag sa inyo. So, yun po ang inutos ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kaya, ang tema po natin ngayon o ating pag-uusapan ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ngayon, papatunayan ko sa inyo na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa mababasa sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 13:16 hanggang 18. Basa rin. So, ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 17. At nang huwag makabili o makapagbili
ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 18, ito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. At ang lahat ay maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, or alipin. So, ito po ay parables or talinhagang salita. Sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. At ang bilang ng hayop ay 600 at 66. Ang bilang ng isang tao. Mga kapatid. Sapagkat ang pagkaalam ng iba, kung mabanggit ang 666, ano ang pagkaunawa ng iba? Mga kapatid. So, ito raw po ay masama o satanas. Yan ang kanilang pagkaunawa. Kaya ang tanong, naintindihan kaya nila ang ibig sabihin ng 666? Mga kapatid. Naunawaan kaya nila ang ibig sabihin ng 666? Yan yung pagkaalam masama. Tingnan natin kung masama or ito po ay sabi ng iba ay kulturaw. Tingnan natin kung masama o kulto nga ito. Kapatid. Kaya nga, sa taong July 1986 ay merong isang Santo Papa na nagpunta dito sa bansang Pilipinas. Na ito po ay nanggaling pa sa bansang Roma o Rome. Yan. Yung galing yung isang Santo Papa. At pagbaba niya sa kanyang sinakyang eroplano ay siya po ay nakabalanggot. Yan. At merong nakasulat na Vicaribus Filii Dei. Yan yung nakasulat sa balanggot ng Santo Papa. Na walang nakaintindi kahit nga yung Santo Papa. Hindi niya alam ang ibig sabihin sapagkat ang salitang Vicaribus Filii Dei ito ay Latin words, mga kapatid. So, para malaman po natin ang ibig sabihin ng Vicaribus
Philly EDE. So, kukunin po natin yung Roman numbers sapagkat nanggaling man yung pare sa Roma, mga kapatid. So, kunin po natin ang Roman numbers ng Vicarage Philly EDE. Yan. Sulat po natin. Vicarage Philly DE. Yan. Yan po yung nakasulat sa balanggot ng Santo Papa. So, para malaman po natin ang ibig sabihin, mga kapatid, kunin po natin yung Roman numbers. So, kukunin po natin ang Roman numbers ng Vicarage. Yan. Ang Roman numbers ng V ay 5. So, 0, 0, 5. Ang I is 1. Yan. 0, 0, 1. Ang C is 100. Ang A is 0. Ang R is 0. Ang I is 1. Ang V ay 5. 0, 0, 5. Ang S is 0. Yan. So, ngayon, kukunin po natin yung pagplaplasin natin para malaman po natin yung sukat, mga kapatid. So, 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 5 is 12. So, 12. Carry 1. So, bring down 1 kasi 0 na lahat yan eh. So, bring down 1. At bring down 1. Kasi 0 na lahat yung mga kasama ng 1. So, bring down 1. So, may sukat na 112. So, kukunin din natin ang Roman numbers ng Philly, mga kapatid. Para malaman po natin ang ibig sabihin ng Philly. So, ang S ay 0. Ang I is 1. 0, 0, 1. Ang L is 50. Ang I is 1. Ang I, 1. Yan. So, kunin natin yung sukat. 1 plus 1, 2, plus 1 is 3. So,
3. So, bring down 5. So, bring down 0. May sukat na 53. At kukunin din naman natin yung Roman numbers ng DE. Mga kapatid. So, ang D is 500. Ang E is 0. Ang I is 1. Yan. Kunin din natin yung sukat. Okay, so, bring down 1. So, bring down 0. At bring down 5. Yan. So, ngayon, para mas lubos natin maintindihan kung totoo nga ba itong tunay na masama o satanas, yan ang pagkaalam ng iba, mga kapatid. So, kukunin natin yung sukat ng Vicaribs Filii DE. So, ang sukat ng Vicaribs is 112. Yung Filii is 53. Yung DE ay 501. Pagplaplasin po natin. 2 plus 3, 5 plus 1, 6. 1 plus 5, 6 plus 0, 6. 1 plus 5 is 6. Yan. Lumabas po yung 600 at 66. 666 na ang ibig sabihin ng Vicaribs Filii DE ay kapalit. Yung Vicaribs is kapalit. Yung Filii, anak. Yung DE, DE means Deo, Diyos. Yan, kapalit ng anak ng Diyos. Yan. Diyos. Yan. Yan ang ibig sabihin ng Vicaribs Filii DE. Kapalit ng anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi po yan masama. Yan ang isang tatak ng isang tao. Mga kapatid. Kaya ang tanong, meron na bang kapalit? Meron na ba? Meron na tayo yung mga kapalit. Mga kapatid. Ng anak ng Diyos. Tayo na yun. Mga kapatid. Kaya nga, sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, na si Pangulong Ferdinand Marcos, yan,
na ipinatupad niya yung samahang nayon, parliamentary government, at yung sedula. Yan, sa kanyang kapanahunan. At samahang nayon, yung parliamentary, government, at sedula. Dito sa sedula, sa panahon na yan, kung wala kang sedula noon, ay hindi ka makabili ng bigas, mga kapatid. Kahit tanungin natin yung mga lolo po natin, yung nakaabot sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan, kahit po tanungin po natin dyan, hindi nila nakalimutan yan na kung wala kang sidula noon, ay hindi ka makabili ng bigas, mga kapatid. Maski yung mayaman noon, kung wala kang sidula talagang hindi ka makakabili. Yan, sa panahon po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakagulo. Kaya ito po ang aking tinalakay sa inyo sa gabing ito, na wala po kaming sawa na paulit-ulit naming ipinapahayag sa inyo na ang bansang Pilipinas ay dito muli itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako mahihiya na sabihin sa buong daigdig na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na ito yung bansa na kanyang pinili na muling pagtatayuan ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kapatid, sapagkat dito sa bansang Pilipinas ay dito ibinuhos ang Diyos ng lahat ng mga kayamanan, yung pagpapala, yung kaharian ng Diyos. Yan. Dito niya ibibigay sa kanyang mga anak, yung nasa kanyang kanan, yung tagapagsunod ng kanyang katwiran, mga kapatid. Kaya mapalad ang mga Pilipino yan, dito sa bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat sa lahat po ng aming taga-subaybay at tagapakinig. Subaybayan nyo lang po ang aming pagla-live sa inyo.
kahit ito po ay paulit-ulit naming inihayag sa inyo, nang sa ganon ay maintindihan po natin yung nilalaman ng mga talinhagang salita sa banal na kasulatan. Na hindi po namin ito gawa-gawa lang. Yan po ay aral po ng aming mahal na hari. Yan. Ang aming Supreme Founder ng The Kingdom of God. His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riyambulansa. Sapagkat isa rin kami sa mga pinili ng Diyos na tagapaghayag ng salita ng Diyos. Maraming salamat at higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riyambulansa. At sa aming mahal na prinsipe, mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riyambulansa, at sa aming Hari Adolfo B. Riyambulansa, at sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. Yan, kasama ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin.